Hi there clients! Once again, this is Noel Sagay from Mitsubishi Jose Santos, Manila. So for today's video, papakita ko lang sa inyo yung full review ng ating Mitsubishi Xpander Cross 2026 model. Yung mga reasons kung bakit siya yung number 1 na top-selling MPV for 2025 and kung bakit siya mabenta sa merkado, no? Yung pinaka-exterior and yung interior features niya, papakita natin lahat. At syempre, kung tatapusin mo itong video na to, meron akong surprise para sa'yo. So, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin yung ating full review na itong Mitsubishi Xpander Cross natin. So guys, ito, simulan natin sa windshield. Meron siyang premium sound insulating windshield or yung sound absorbing glass. Meron siyang special material na humaharang dun sa mga ingay na nasa labas, no? Para mapanatiling tahimik at kalmado sa loob, syempre, habang bumabiyahe kayo guys. And for added features na rin, halimbawa lang guys, meron ng bato sa windshield niyo. So, hindi siya totally nababasag. So, meron siyang naiiwan na web cap formation para at least safe pa rin si passenger at the same time yung driver. By the way guys, ang Mitsubishi Xpander natin ay nakakuha ng 4-star rating sa ating ASEAN NCAP. So, dumako naman tayo dito sa ating dynamic shield design or dynamic shield fascia ng ating Xpander Cross. So, kung mapapansin nyo, facelifted siya compared dun sa lower variant from GLS Automatic, GLX Automatic, and GLX MT, no? Since siya yung top of the line natin. Mas astig and mas sporty yung looks niya, no? Since yung front grille niya is, sa iba kasi is vertical grills lang or honeycomb grill, but this one is medyo may pagka-trapezoidal grill or octagonized na yung pinaka-grills niya. Since cross tong nire-review natin, lahat ng ilaw na ginagamit niya is LED na. So meaning to say, mas maliwanag and less energy yung kino-consume niya, no? From headlights, daytime running lights, tsaka yung kanyang fog lights, no? Compared dun sa iba na halogen pa or bulb type pa yung ginagamit. So, bukod pa ron, unlike din sa mga previous natin na Mitsubishi Xpander Cross, this one is naka T-shape LED headlights na. So, ang advantage nito, since yan pahaba siya, mas malawak yung range na naiilawan niya compared dun sa mga cross natin before. So, ang isa pang pinagkaiba ng cross natin compared dun sa lower variants is meron na siyang rugged front bumper. Yan, yung sa ilalim. Papansin nyo, meron na siyang gray vertical blocks, no, para mas astig and mas sporty yung looks ng sasakyan. Meron siyang 17 inches na dual tone alloy wheel na merong sporty, syempre. Tsaka yung geometric multi-spoke design, no? Meron siyang mix ng polished silver. Tsaka meron din siyang dark metallic accents. Meron din siyang black na slim fenders na wala sa lower variants ng ating Xpander. So ito clients, ang ating Mitsubishi Xpander Cross ay meron siyang rugged suspension, no? So sa harap, meron siyang MacPherson struts with coil spring, and then sa likod naman is torsion beam with coil spring din. Maganda yung suspension na gamit niya, kaya kung mapapansin nyo, hindi talaga ganun katagtag yung Xpander natin kahit puno ng pasahero. Kasi since 7-seater siya, kailangan niya ng magandang klase na suspension. So ito, dumako naman tayo sa engine bay. So itong Mitsubishi Xpander Cross natin is meron siyang reliable engine na 1.5 liter 4-cylinder, dual overhead camshaft, MyVec technology, no? So, gas po yung ginagamit natin dito, guys. Meron siyang 103 horsepower and 141 Newton meters of torque. And guys, naka 4-speed automatic transmission na rin siya and front wheel drive po siya. So, sa handling, guys, meron siyang features na active yaw control tsaka active stability control, no? So, yung sa mga sharp corners, sharp edges, no? So, hindi siya, mas madali yung siyang i-maneuver, no? And then, naka-electronic brake force distribution na rin siya. So, siya yung automatically na nag-a-adjust kung saan ba mas nag-brake, dun ba sa harap or sa likod. And then, for safety features din, syempre, given na top of the line, naka-ABS na rin po siya or anti-lock braking system, no? So, para ma-prevent yung mga skidding, no? Yung mga biglaang hinto po talaga. So, yun lang guys. Kung umabot ko sa video na to, parang awa mo na.
Yun naman, wag mo sayangin yung Gmail mo, mag-subscribe ka sa YouTube channel ko, i-on na rin yung notification bell para updated ka dun sa ating mga latest models na ating all Mitsubishi units, pati yung mga latest promos, tsaka yung mga discounts natin. Yun lang guys, back to the video. So ito guys, explain ko lang din yung ating unit dimensions, especially yung ground clearance, is isa yun sa mga advantages ng ating expander compared to other brands, no? So, sa ground clearance, meron siyang 225 millimeters, no? Na ground clearance. So, advantage talaga yan since mas mataas siya. Lalo na dito, syempre, sa Pinas, no? May mga parts talaga na bahain, no? Sa wheelbase naman po, meron siyang 2,775 millimeters, no? So, para sigurado na spacious yung ating 3 rows na cabin. Add ko na rin guys, itong Mitsubishi Expander Cross natin, meron siyang minimum turning radius na 5.2 meters. Sa overall length, meron siyang 4,595 millimeters, no? So medyo mas mahaba siya ng konti compared dun sa ibang expander. Konti lang naman dahil dun sa ating rugged na bumper cladding. Sa overall width, meron siyang 1,790 millimeters and yung kanyang overall height is 1,750 millimeters, no? Sinukat yun guys hanggang dun sa kanyang roof rails, no? So, syempre yung roof rails natin guys is exclusive lang dito sa ating top of the line model. Wala siya sa GLS to GLX variants. So, kung mapapansin nyo, yung ating turn signal lights is LED na rin. And then dun sa mga previous or 2025 model ng Cross natin is chrome pa yung kanyang side mirrors and then yung kanyang door handle. But for 2026 model is black na yung kanyang side mirrors and yung kanyang door handles is body color na rin or exterior color na siya. So guys, ito nga pala yung key fob ng ating Expander Cross. So kung mapapansin nyo, may mga buttons dito. So pwede mo siyang ma-lock and unlock gamit to. This one, mapapansin nyo, pwede siyang lock and unlock dito. So pipindutin nyo lang siya. Like for example, gusto nating i-lock. Yan, pipindutin lang natin. Ilaw siya and mag-auto-fold yung kanyang side mirrors. Pag i-unlock naman, same lang, yung nasa gitna. Ito naman. Yan. So, aside from that, meron tayong keyless operation system na tinatawag. So, one arm reach, no? Or kahit nasa bulsa mo lang itong susi, yung button dito, pwede mo siyang ma-unlock, no? So, try natin. Yan. So, ganun din. Yan, ma-open na siya. Pag ilalock naman, yan, pindutin lang natin itong lock na button, yan, maglalak na rin siya. No? So ito guys, pag na-sense niya, yung susi is nasa malayo, so kahit anong gawin natin pindot dito, is hindi siya maglalak or hindi rin siya mag-unlock. So ito naman, just in case lang din, no, pwede naman siya na manual key, no? Para at least dito magkaroon kayo ng access. Pag in case na lowbat na yung baterya ng ating key fob. So, ito na guys, ito naman tayo sa interior ng ating Expander Cross. So, dito guys, mapapansin nyo, naka-soft interior pads na yung ating Expander Cross. Same naman yan with GLS, nakaganyan na rin, pati dito sa kanyang pintuan. So, maganda yan during long ride, no, or long drive, mas comfortable siya, sakyan. Yan. So, ito guys is naka two-tone black and burgundy leather seats. So this one guys is hindi siya simple lang na leather, no? So meron siyang active heat guard. So ang purpose nito, kahit mag-park kayo sa tapat ng sikat ng araw, ganyan, pag upo po ninyo is hindi siya ganun kainit. So itong Expander Cross natin guys, meron siyang tilt and telescopic adjustment, this one. Yan, so kung gusto nyo tilt and telescopic, kung gusto nyo mas malapit, mas malayo, medyo nakataas ng konti, mas mababa, yan, depende sa preference niyo. So itong lever na to is iaangat nyo lang ulit para mag-lock siya. Yan. Yan. And then ito naman yung kanyang adjustment dun sa height ng ating upuan sa driver side, no? So yan, diikot lang siya guys. Yan, gusto nyo mas mababa or mas mataas. Yan, ito yung sa recline and yan. Depende sa preference ninyo. Yan. So, sa ilalim guys, para sa adjustment naman ng kung sino medyo naka-forward, ito yung baka na to, angat nyo lang. And then, para matras, ganun din, angat nyo lang din, adjust na rin kayo. Yan.
Then, para sa hood lever, ito yung i-adjust ninyo. Yan. Para umangat siya. And para naman sa gas tank lever, ito yung iaangat po ninyo. Yan. So guys, itong expander cross natin is meron siyang naka 3-spoke design, naka leather wrap na rin, no? And meron din siyang electric power steering, meron din siyang audio controls, yan. So gusto nyo maglipat-lipat or sa volume, yan. Sa voice command, pwede rin through Apple CarPlay or Android Auto, mag-answer and mag-drop ng call. Tsaka itong cruise control, no? So maganda yun guys sa mga express ways. Halimbawa sa NLEX, gusto mo fix na 70 yung takbo mo. So pag sinet mo siya ng 70, kahit tanggalin mo na yung paa mo sa gas pedal, is fix na yun, na 70 yung takbo niya. So ma-deactivate lang yung cruise control once na nag-engage ka sa ating brake pedal. So magsiset ka ulit ng panibagong desired speed mo. Nabanggit ko kanina guys na ito ay 4-speed automatic na transmission. So meron din siyang overdrive button dito. Yan. So maganda yan guys pag mga paahon or mga bawa o overtake ka, yung pang malakasan talaga yan, yung OD or overdrive button. Makikita naman ninyo yan basta naka-activate ito sa ating meter cluster display. And then meron na rin siya guys na hill start assist, no? So maganda yung pag paakyat, halimbawa mga traffic, so meron siyang 2-second delay para ma-switch mo yung paa mo sa brake pedal and hindi agad na aatras yung sasakyan mo. So usually kasi yung mga manual walang ganun eh. So added na safety features yun para dito sa ating expander cross. And then ito guys, mapapansin nyo, wala na siyang conventional na handbrake. So dito ang nakalagay na lang is center console armrest, yan, with cup holders. Yan, with tissue pack holders. Malalim yan guys. Since ang gamit na natin is yung electronic parking brake. So, with brake auto hold na rin yan guys. Ay mag-focus yan. So, pag naka-engage, iaangat lang siya. And then, pag i-disengage is pipindutin nyo lang siya. Yan, pababa. So, ito naman guys, yung brake auto hold. So, from the word itself, siya na yung automatic na nag-hold ng brake para sa inyo. So, maganda to guys, gamitin. Bawa pag mga stop and go, no? So, kahit tanggalin mo na yung paa mo sa brake pedal, so, siya na yung kusa na nag-hold ng brake, no? So, bawa pag nag-go, gas pedal yung tatapakan mo. Tapos, pag binitawan mo yon, hihinto na ulit siya. So, yun lang, para mabawasan lang yung foot fatigue, no? Para petiks-petiks na lang pagka, pag traffic talaga, stop and go. Ito guys is push start button na rin siya. Yan, start and stop engine. No? Sa apak lang kayo sa brake pedal. Then, yan. No need to hold. Basta, isang pindot lang, one tap lang. Mag-i-start na po yan. So, ito guys, i-start natin yung sasakyan para ma-demo ko sa inyo yung kung paano mag-connect sa Bluetooth, pati yung kanyang screen mirroring, no, na tinatawag. Tsaka para makita nyo yung infotainment system, at the same time, yung meter cluster display natin, kasi digital na yan, guys. Ayan, napakaganda ng display. So, ito guys, mapapansin nyo, napakaganda ng meter cluster display natin dito sa ating Expander 2026. And then ito, 10 inches na rin yung kanyang infotainment system. Sakali, pag mag-prepare tayo na ating cellphone, via Bluetooth. So, punta lang tayo dito sa phone. Yan. Tapos, mag-a-add lang tayo ng yan, device. Ito lang. So, hanapin nyo lang yung Mitsubishi Motors DA003. Yan. So, prepare natin siya dito. Yan. Prepare natin. So, yes lang natin. Yan. So, yes na rin natin since Android yung gamit natin. Yan. Yan na. So, nakakonect na siya through Android Auto. Yan. So, yan. Meron na siyang sa navigation, sa music. Kompleto na yan. Nakasynchronize na rin yan dun sa ating cellphone, pati yung mga contacts.
Yan. Basta. Pag gusto nyo mag-sound trip, and then ito yung sa navigation. Yan. Yan, nakaano na rin. Yan, makikita yan. Yung mga call history. So, yun siya guys, no? So, pwede rin siyang voice command. Explore lang natin. Yan. Meron pang isa, para syempre, para makita niyo yung pinaka full features na ito, which is yung, ito tayo dito, sa connectivity. Ito yung web link, no? Na tinatawag. So, on natin. So, ang kinaganda niyan, kung para siyang screen mirroring, kung ano yung makikita mo sa cellphone, mas makikita mo rin siya dun sa ating infotainment system. So, meron tayong web link. Yan, ito sa web link, no? Wireless setup. Yan, ito yung Redmi Note natin, 13. Ito siya. Yan, so ito lumabas sa cellphone natin, no? Yan, pair natin din siya dyan. So, connect lang natin. Yan, connecting to device. Then, loading na rin dito. Yan, so nag-connection successful na siya. So, bigyan lang natin siya ng permission. Allow lang natin yung mga yan. Yan, so ito, syempre, for iwas aksidente, yung full attention nyo is mawala, makaka-focus kayo dito. Bawa, pag nanonood kayo ng movie sa YouTube, yan. So, yan. Agree lang naman natin yan. Syempre, pa rin naman yan. Ingat-ingat lang talaga. So, yun yung pinaka-interface niya. Yan, no? So, time, yan. May Waze, may maps, entertainment system. Yan. So, makikita nyo, same na sila. So, basta habang naglo-loading lang siya dito, pwede mo na siyang i-exit. Yan. Sabay na sabay, no? So, yan, pwede yan, mga chats, yan, lahat, sorry. Yan, so, halimbawa, magpe-play kayo ng video sa YouTube. Ito. Yan, so, halimbawa, ang natin is Leon Mitsubishi. Siyempre, YouTube channel natin, panonoorin natin. Yan. So, syempre, pwede naman siya i-auto-rotate lang natin. Yan. Para full screen na siya. Yan ang full review natin, guys. Dinidemo natin yan kasi kasama yan sa binayaran natin I mean, ninyo. So, sa mga previous clients ko, no? Ito, share ko sa inyo tong video na to para may reference din kayo kasi usually hindi talaga ito na de-demonstrate while sa release. Kasi nga syempre, mabilisan tsaka usually mga basic features talaga yung showcase natin. So, yun guys. Kompleto yan. Ganun din naman sa yan para sulit. So, balik na ulit natin. So, sa pag 360 na camera naman yung gusto natin makita. So, ito, press nyo lang ito. So, up to 8 different angles yan, no? So, yan. So, yan. Sa harap natin. Yan. Sa gilid, sa right side, sa likod, left side, sa harap, sa left side, sa likod, tsaka yung pinaka bird's eye view niya. So, yan. Up to 8 different angles yan. Napakaganda. So, dito naman sa passenger side, so meron siyang under seat tray, no, na tinatawag. Yan, meron siya dyan. Hindi ko lang mahugot. So, for added extra storage yan. Kasi dyan yung mga sapatos ninyo. Ito sa glove box, yan. Usually, mga nakalagay naman dyan, mga warranty booklet,
manual guide, mga ganon. Yan, ito yung sa mga easy controls niya. Ito yung thermostat. And then ito yung fan speed. Yan. Ito mga lalagyanan to ng mga card, mga ticket, ganun para sa RFID, ganun. And then naka-dual SRS airbags na rin ang ating Mitsubishi Expander Cross sa driver and sa passenger side. So ito guys, papakita ko sa inyo yung legroom tsaka headroom pag nandun na tayo sa loob. No? So hindi ko ito kakat guys para makita nyo na kung ano yung adjustment sa harap, hindi yung adjustment sa likod. No? So lipat-lipat tayo ng upuan mula passenger side, second row at third row. Well, hindi ko na siya para walang dahiya talaga. Makikita nyo gaano kaluwag hanggang third row. Hindi kayo tuping-tupi talaga. So ito guys, check natin. Simulan ko dito sa passenger side. Yan. So kung mapapansin ninyo, ito napakaluwag. Yung clearance ng tuhod ko mula dito sa pinaka-dashboard, no. So try natin, iyan na lang natin. Yan. Yan, maluwag pa rin. Maluwag pa rin siya guys. Then yung sandalan. Yan, no. Check natin. Check natin ngayon sa second row. Ito guys, sa second row. So, ganun din guys. Napakalayo ng pagitan. So, pwede pa natin i-adjust yan guys. Ito yung kinaganda dito sa Expander Cross natin or dun sa ibang variants din kasi na-adjust kahit yung upuan ng ating second row. So, may baka lang dito sa gilid. Daangat lang natin. Yan. So, goods na siya. Yan, napakaluwag pa rin guys. Nga pala guys, ang height ko is 5'7", no? So, yun, para may idea lang din kayo kung sakali. So, check natin sa third row. So, sa third row seat, ito yun. Ito yung isa-switch mo para mag-tumble siya. Yan. Check natin sa third row. Yan. Walang cut to guys, ha? Tuloy-tuloy ito. Yan. Sa third row na tayo, papansin nyo, headroom. Check naman yun, napakalaki oh. Isang palad po. So, this one guys is 7 seaters, dalawa sa harap, tatlo sa gitna sa second row, or tatlo and then dalawa sa likod. So, 2, 3, 2. So, 7 seaters siya. Then, ito, yan na natin yung second row. Yan, fold natin. Ito guys, oh. Maluwag pa rin. Ayun, oh. Ganun siya ka-spacious guys, pati yung headroom. Okay, dito sa third row guys, meron pa rin siyang seat belts, no? May pretensioners pa rin. Ito. Kabilaan pati dito. Wait lang. This one. Yan. Tapos meron din siya dito mga sockets for charging, tapos mga cup holders, no? Yan. Tapos naka-leather pa rin with active heat guard. So, yun ang advantage niya. So, pag sa second row naman, guys, ito, pakita ko lang ulit. Meron siya naman dun na armrest with 2 cup holders. So, pag gagamitin nyo tong guys, yung armrest niya, so may tali lang siya dito. Ito. Yan. So, pag hinilan nyo yan, tsaka nyo lang siya ma-unfold. Yan. So, may ano yan, may 2 cup holders yan. Then, add ko na rin guys, sa advantage ng ating expander is meron siyang full flat luggage or twin bed mode. So, ang ibig sabihin lang guys, kahit itupin natin yung second and yung third row, tapos pag naglatag kayo ng foam, halimbawa gusto nyo mag-camping, mahilig gusto mga outdoor activities, kahit maglatag kayo dyan ng foam, or kahit anong sapin, is flat siya, wala siyang umok. So, ito guys, check natin. So, ito guys, tumble natin yung mga upuan.
Ayan guys, oh, sobrang spacious, no? Wait, maglatag kayo ng ano dyan. Bawa, bumili kayo ng appliances, TV. Yan, kasya dyan. Ref, kasya dyan. Washing, kasya dyan. Pwede. So guys, pakita ko na rin yung kanyang cargo tray. Ito. So, napakalaki ng space pa. Pwede yung paglagyan. Then, dito rin located yung para sa kanyang spare tire. No? Yan. Tapos yung kanyang mga jack and tools is nandito. Kaya pakita ko sa inyo. Yan guys, yung kanyang yung jack, tapos yung mga basic tools, tow hook. Yan, dito siya located na. So ito guys, kung mapapansin nyo, dagdag ko na rin, LED na rin yung kanyang rear combination lights or tail lights. No? Meron siyang integrated spoiler at meron din siyang fin type antenna. Tsaka ito, yung nabanggit ko kanina, yung kanyang roof rails, no? Tapos, meron lang to sa expander cross. So ito guys, mapapansin nyo na rin, no? Yung kanyang rear bumper or yung kanyang rear diffuser is mas unique na rin compared dun sa ibang variants ng ating expander, no? So gray na rin siya, mas malapad, mas macho tingnan, mas robust tingnan, with red reflectors na rin, no? Yan. So guys, ito naman, yung kanyang fuel tank capacity is 45 liters, no? So, gas yung gamit natin. And then sa fuel consumption naman, syempre, depende sa driving habit and depende rin sa traffic, kung city driving ba. Pero nag-range siya ng 14 to 16 kilometers per liter. Yun nga pala, clients, no? So, baka magtaka kayo pag nasa loob kayo, hindi niyo mabuksan yung pinto, no? So, meron tayong safety features na tinatawag na child lock, no? So, sa ganung paraan, bawa yung mga bata na sa second row, kahit anong open nila ng pinto is hindi siya mag-open dahil meron tayong child lock. So, ito lang siya guys, yan o. Yung may arrow na yan, pag sumuna ka child lock, ito lang po. Kung gusto mong i-deactivate yung child lock, yan, ibalik mo lang po siya sa dati. Yan. So guys, sulitin ko na habang nanonood ka pa. So, ang SRP talaga ng expander cross natin starts from 1,378,000. Yung 1,378,000 na yun, guys, is yung green bronze metallic natin with black roof. So, tutong siya. And yung sunrise orange metallic din natin na nakatutong din, black roof din. So, this one, guys, since quartz pearl white metallic, naka-display dito, ang SRP niya, guys, is 1,393,000. So, meaning to say, mayroon lang siyang additional 15,000 sa SRP. So, kung sakali na ito yung gusto nyo i-finance, no? Zero down payment pa rin naman siya, guys. Pero may konting minor changes lang naman sa monthly, no? Around 300 plus lang naman po yung madadagdag. So, sa promo naman, guys, ang expander cross natin is naka-promo ngayon ng zero down payment, no? So, ang zero down payment din, guys, is for BPI, RCBC, Sterling Bank of Asia, and yung in-house financing namin, which is yung Mitsubishi Motors Financing Philippines under siya ni Security Bank. So yun guys, pag sa akin kayo nag-avail, ito yung mga freebies na ibibigay ko sa inyo guys. So, siya, makikita nyo siya sa inyong screen, no? So, legit yan guys, yung roof rails, yung roof rack, HD dashcam, rain visor, full set of garnish, 3 rows dip dish matting, trunk day, tailpipe finisher or yung muffler tip. Tapos meron pa tayong minibigay na side step seals, expander cross na hood emblem, Bosch Europa horn, yan. Tsaka may binibigay pa tayo na Rally Art headrest neck pillows, Rally Art seatbelt shoulder pad covers, tapos yung car care kit, which consists of tire black, nano gloss, sun shield, car shampoo, yan, wiper wash, then meron pa tayong binibigay na Mitsubishi keychain, Mitsubishi mug, air dispenser, tsaka Mitsubishi umbrella. Syempre hindi nawawala yan guys. So ito guys, ito yung pinakamagandang surprise ako para sa inyo. Kung sa akin ka nag-apply, syempre, pag na-approve ka ng in-house namin, MMFP, ng zero down payment, bibigyan pa kita guys ng Rally Art na jacket o any legit na Rally Art na merchandise, no? So, pakita ko lang sa inyo yung disenyo. Makikita yun sa inyong screen. So yun guys, bonus ko na sa inyo pag na-approve kayo ng MMFP, tas naka zero down kayo na-approve guys, yun yung bibigay ko sa inyo. Since umabot kayo dito sa video na to, so syempre, please, pakisubscribe naman po.
dito sa aking channel. And mag-comment ka na rin guys kung may mga question ka or concern dito sa ating unit na ating unit demo and then dun sa iba nating Mitsubishi units, no? So yun lang guys, once again, this is Noel Alonsagay, your trusted Mitsubishi CS agent, only here at Mitsubishi Jose Abad Santos, Manila.